Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, "The kabilang parlor are cramming." Meaning yung kakamping at saka loyalist, sila po ang kabilang parlor. Mga anti-Duterte forces. "The kabilang parlor are cramming, finding a possible candidate that could break the solid Mindanao. Mga Bex, itinapon niyo ba naman sa ibang bansa the first president from Mindanao? Tapos, ang next agenda nyo is how to break Mindanao? And then, you expect the people of Mindanao to respect you? Wala na dyan." Yes. Sa latest survey ng Pulse Asia, grabe ang performance, trust rating ni BP Sara sa Mindanao is 96 o 97%. Nasa dalawa lang yan. Sulit na sulit talaga ang Mindanao para kay BP Sara Duterte. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang kanyang performance trust rating sa Mindanao is only 8%. So, paano itong election 2028? Sino ba ang pwede nilang kandidato na makakuha ibang boto ng Mindanao para sa kanila? Kasi ang mga nagsasuggest, itong si Ronald Llamas, isang political analyst kuno, sabi niya, kapag sa 2028 nagsama si Leni Robredo as president and then Bongbong Marcos as vice president, tapos ng eleksyon. Hindi naman niya klinaro yung tapos ng eleksyon, panalo sila o talo. Talo pa rin. Anong epekto yung pagsamahin mo ng Leni Robredo at Bongbong Marcos? Makakasama pa yun. In the first place, papayag ba si Madam Leni na makipag-team up kay Bongbong Marcos? I don't think so. Kaya itong si Ronald Llamas, akala ko magaling na political analyst. Kaya lang, napaka imposible yung sinasabi niyang Si Marcos ngayon ay sirang-sira na pagdating sa yung kanyang political capital. Tingnan mo, negative na ang kanyang mga ratings. Tapos tatakbo pang vice president. Ilalampaso siya ni kung sa kakamping ang lalaban na vice president, baka mas malakas pa si Bam Aquino. So, malayo yun. Napaka ill-advised na tandem. Kasi may prinsipyo si Madam Leni. Mortal na kalaban niya si PBBM. Never na Kailang, yan kasi ang the only viable solution nila ngayon is makipag-unite ang kakamping sa Marcos. Matandaan ko nung 2022, may mga young people na makaleni, kailang mga parents nila maka-Marcos. Ang sabi ng mga kakamping is, itakwil nyo ang inyong mga magulang na boboto kay BBM. Ganon sila nung 2022 na election. Ngayon, makipag-isa tayo kay BBM. Paano nila i-convince ang mga kakamping na tying up with BBM, kakamping Marcos mag-tie up is for the good of the country? Ang mga kakamping, maraming mga wais dyan.
maraming maraming nag-iisip, and I believe hindi nila susuportahan ang Lenny Marcos tandem. And si PBBM din, anong mapapala niya kung maging vice president siya? Para hindi siya makasuhan? Ay, hindi. Walang immunity ang vice president. Kakasuhan pa rin siya. Hahabulin pa rin siya. But let it be so. Bring it on. Yan ang kandidato nila. Edi subukan nila. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang kandidato na pwedeng umagaw sa sulid Mindanao. No one else. Talagang kaming taga Mindanao is na kami, die hard Duterte supporters. Pagkatapos nyong kidnapin, ipakulong ang aming minamahal na Tatay Digong, merisigaba kayo. Pagdusahan nyo ang inyong ginawa. Hindi kayo mananalo sa Mindanao. Even Visayas, ang taas ng nakuhang rating ni VP Sara, 67%. Kumpara si PBBM, mga 26% lang. Sa mga geographical regions, isa lang ang sa Luzon lang, medyo mas mataas ng konti ang rating ni PBBM na nasa 43 siya, si VP Sara 34. So talo siya sa Luzon. Kaya lang all the rest, NCR, nako, mas mataas si VP Sara, naka 43% siya. Si PBBM nasa 30 plus lang. Visayas, ganun din, lalo ng Mindanao. So good luck sa 2028. Kakamping and Kakamping and Marcos loyalist. Sana makapag-put up kayo ng malakas na kandidato para talunin nyo ang aming VP Sara, Lenny, Hontiveros, sino pa? John Vic Rimulya. Wala na akong ibang maisip Baka biglang susulpot si Martin Romualdez. Wala na. Sigurado na. Makakabalik ang isang Duterte sa Mindanao. Sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataga yero si ate. So mo na nilang balay. So luoy gud kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Mo niyang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pa gyud. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka po. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon mi. So panguma lang.
So si ate, mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kalisod, dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate, so makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. Sige ate, salamat pod. Salamat.